Tatandaan mo lagi, Yusek, when emotions are high, intelligence is low. But in your case, even if emotions are low, intelligence is low. Clear. Itong propagandista na to. Natalo ka lang ng isa pang propagandista. Wala ka pala, palingkera. Ayun, propagandist with style. Ikaw, propagandist na palingkera. Oh, siya, ano? Drogano. Sis, banu ka na sa argumento, banu ka pa sa kapwa propagandista. Dinami-dami ng issue ng mga Duterte. Oh, diba? Ano naman, Duterte na naman? Ulitin ko ulit ha, kasi kailangan ulitin daw mga clear. Ghost projects sa panahon ni dating Duterte, Pangulong Duterte, 2020 pa. Meron ba siya? Gusto ko lang malaman, baka naman ako yung nagkakamali, kay propagandista. Baka naman tinutuligsa pala niya. Relax lang, Yusek. Relax lang. Kang iiyak. Kagi ka naman eh. Ganyan, oh. Hindi ka na nga pinatulan, di ba? Oh. Ghost projects. Oh. Sa panahon ni dating Duterte. Pangulong Duterte. Kala mo talaga may lamay siya sabi, no? 2020 pa. Oh. Meron ba siya? Gusto ko lang malaman, baka naman ako yung nagkakamali, tatanong ko sa'yo, sa ghost projects ba ng mga Duterte, bago ka maging Yusek, meron ka ba? O di ibig sabihin, propagandista ka rin ni Duterte. Tanga! Mga kaarmado, baka ako'y nagkakamali lang. Baka meron naman. Baka nagkakamali, baka criticize niya. Baka nagkakamali lang ako. Meron ba? Guys, pahanap nga. Guys, pahanap naman. Ang tawag doon, reductio ad absurdum ulit. Reductio ad absurdum. Ang teknik na ito ay nagpapakita na ang isang argumento ay humahantong sa isang imposible o nakakatawang konklusyon. Ginagawa itong baluktot para patunayang mali ang original na premise. Tingnan natin ang original na argumento, original premise. Dahil sa tagal-tagal ng mga ghost projects noong panahon ni dating Pangulong Duterte, wala tayong narinig na batikos mula kay Professor Malu Tiquia. Sa makatuwid, propagandista siya ng mga Duterte. Ang implicit na logic diyan ay, ang kawalan ng batikos ay patunay na ikaw ay propagandista. Ngayon, i-apply natin ang reductio ad absurdum. Kung ganyan ang logic, dapat i-apply din natin ito sa iba. Una, may nakita ba tayong batikos ni Yusek, Claire Castro sa mga NPA? Wala. Sa makatuwid, ayon sa logic, NPA propagandist siya. Pangalawa, may nakita ba tayong batikos ni Yusek, Claire Castro laban kay Satanas? Wala. Sa makatuwid, ayon sa logic, propagandista siya ni Satanas. In short, Satanist siya. Dito, ipinapakita na ang sobrang striktong aplikasyon ng argumentong walang batikos o relation ng propagandista ay humahantong sa isang absurd na konklusyon. Ang kawalan ng ebidensya ay hindi katumbas ng ebidensya ng kawalan. Kung ang proof mo is hindi nag-criticize, therefore, propagandista na siya ng Duterte, pwede natin i-apply din sa iyon. Meron ka ba? Back to you, bitch! Di ba? Kung yun ang proof mo, edi i-run natin yung logic. Question, bago ka maging Yusek, meron ka ba na in-expose na ghost project ni Duterte? Criticism not found. Yun lang. Propagandista ka na ng Duterte. Ang tanga mo. O itin natin na ang argumento mo. Propagandista si Prof. Malu Tiquia ng mga Duterte. Dahil wala siyang criticism sa mga ghost projects 2022 ng panahon ni Duterte. Tama. Okay, i-turn natin yung table. Meron ka ba na criticism or expose ng ghost project nila Duterte? Wala. Mga ka-clear. Hindi ko alam ha. Baka nagkakamali lang ako. Baka meron. Kung wala, isa lang ibig sabihin yan. Propagandista si Yusek Claire Castro ng mga Duterte. Ang galing ng logic, di ba? Oh, kung ganito kasimple yung logic, I can do a lot of things. The world is mine. Teka, meron ka ba expose ni Aguinaldo? Wala, di ba? Ibig sabihin, propagandista ka rin ni Aguinaldo. Ganito ka kabobo. No wonder, kailangan mo nga ako dati. This is fun! Wait! May expose ka ba ng mga NPA? Ibig sabihin. Sabi ko sa'yo, the world is mine if that is the logic. Ikaw ba ay may expose ng mga ginawa ng mga NPA? Ang ibig sabihin yan? Bobo ka kasi! O ngayon, ginamit sa iyo yung logic ngayon, hindi ka lang Hitler supporter,
Hindi ka lang Stalin supporter, hindi ka lang Kim Jong-un supporter, NPA supporter ka pa. Oh my goodness. What a logic. May expose ka ba ni Yusek kay Fidel Castro? Sinong Fidel Castro? Sinong Fidel Castro? The cleaner one. Ah! Okay, the cleaner one. Okay. Pero paano naging clean si Fidel Castro ng Cuba? Ha? Huwag kalimutan na natin yan. Oh, it depends on the category. Kaya nga eh, may categorical error tayo, false equivalence pre. Tama yung kawabuhan. Mag-aral ka kasi ng logic. 300k a month, twice a week yung turo. Oh, tuturuan kita. Mura na yun, Yusek. Oh, may video materials pa yon. Logic for Dummies. Paglabas mo dyan, malupit ka na. Oh, paglabas mo dyan, pag natuto ka ng logic, may realize mo, hindi ko pwede gamitin sa propaganda. Mag-ask ka sa akin ng refund. Oh, no, refundable yun ha. Pero nakita niyo yung kabobohan ng logic niya, right? Yung fallacy of appeal to ignorance. Appeal to ignorance fallacy. Ang appeal to ignorance fallacy, argumentum ad ignorantiam, ay nangyayari kapag sinabi mong totoo ang isang bagay dahil walang ebidensya na ito ay mali. O sinabi mong mali ang isang bagay dahil walang ebidensya na ito ay totoo. Ang kawalan ng ebidensya ay ginagawang ebidensya mismo. Tingnan natin ang original na argumento. Original premise. Dahil sa tagal-tagal ng mga ghost projects noong panahon ni dating Pangulong Duterte, wala tayong narinig na batikos mula kay Professor Malu Tiquia. Sa makatuwid, propagandista siya ng mga Duterte. Dito, ginamit ang kawalan ng ebidensya ng pagbatikos o ang kawalan ng batikos bilang ebidensya mismo na siya ay isang propagandista. Ang implicit na logic ay, dahil hindi mo napatunayan na hindi siya propagandista kasi wala kang narinig na batikos, ibig sabihin, propagandista siya. Pero, ang kawalan ng ebidensya ay hindi ebidensya ng kawalan. Maaring nagbatikos siya pero hindi lang natin narinig. Maaring may ibang dahilan kaya hindi siya nagbatikos na walang kinalaman sa pagiging propagandista. Hindi lang talaga siya nagsalita. Ang appeal to ignorance fallacy ay mapanganib dahil pinupunan nito ang mga blanco o kawalan ng impormasyon gamit ang isang hindi suportadong konklusyon. Lagi mong tanungin, ang argumento ba ay nakabatay sa totoong ebidensya o sa kawalan lang ng ebidensya ng kabaliktaran? Dahil wala kang nakita, therefore, yung absence ng evidence is the evidence of absence. Tanga! O di ibig sabihin nun, ginamit ko sa sarili mong logic. Sa lahat ng wala kang criticism na may masamang ginawa, eto, wait, how about Satan? Sabi ko sa iyo, the world is mine if that is the proper logic. Dahil wala kang criticism kay Satan, ano tawag sa iyo? I'm so powerful! Propagandista ka pala ni Satan eh. May nakita ba kayo? May nakita ba kayo, guys? De, baka nagkakamali lang ako, mga ka-clear. Baka nagkakamali lang ako. Meron ba siya? Tinutuligsa niya si Satan? Kung wala, alam na this. Satanist. Oo nga, no. Logic mo yan, Yusek. Sabi ko sa iyo, pagka nirun ko yan, logic na yan. At yan yung standard. The world is mine. Sabi ni Satan, good girl ka sa akin. Kaya pala, nag-twist ka na nga ng verse. Argumentum ad demonyo ka. I-rewind ko lang. Ang argumento mo, dahil walang video o walang pagtutuligsa si Prof. Malu Tiquia sa Ghost Projects tsaka si EJK, therefore, propaganda siya ng mga Duterte. Tama! Okay, let's follow that logic. Wala kami nakita na pagtutuligsa mo kay Stalin, kay Hitler, kay Kim Jong-un, kay Kim Bonjing, NPA. Higit sa lahat kay Satan. Wala kaming makitang pagtutuligsa mo. Ibig ba sabihin nun, Satanist ka? The Satanist meaning propagandist ni Satan. Satanist. Oh, yun yung argumento mo, Yusek. Pangbobo, di ba? Pero sige, kung yan ang gusto mong logic, gamitin natin sa'yo. Sabi ko sa'yo, kung yan ang standard ng logic, ay putya, the world is mine. I'm so powerful. Pero hindi yan yung standard. Standard yan ang kabobohan. Basta, ang alam namin, dahil wala kami nakita na pagtutuligsa mo kay Satanas, therefore Satanist ka. Yun yung logic mo. Walang sisihan. Ginamit ko lang. Wait lang, Makli. Oh, ay, kinausap si Satan. Oh, hintayin natin. Mag-play yan basta-basta. Spiritual yan, di ba? Mag-play yan basta. Pinos ko muna. Kasi nag-uusap pa sila ni Satan yata eh.
exorcizamos de omnes immundos spiritus, omnis satanica protestas.